the body is temple. Ito po yung ating katawan ay tunay na templo ng ating Diyos. Amen. Ito po ay templo po ng Diyos. Ito po yung pagkakausan natin. Mahalaga po. Pero yung pag-aaralan natin, makikita po natin na bakit yung katawan natin yung totoong templo ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung makikita po natin, dito po sa lupa ay may mahalaga po talaga na tirahan ang ating Diyos dito po sa lupa. Ito po yung ating katawan. Ito po yung lugar na pinagdadausan po natin na para tayo po ay magdaos ng gawain, magpuri, makinig sa salita ng Diyos, manalangin. Pero alam niyo po, dito po sa lupa, may tirahan talaga, ang tirahan talaga ang Diyos. Walang iba kundi ang ating katawan. Ang ating katawan, ito po talaga yung tirahan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na yung katawan ay yan mismo ang templo ng Diyos? Amen! Sino po yung naniniwala? Pakitaas po ang kamay. Lahat po tayo alam natin na tayo mismo ang templo ng Diyos. Bakit po? Kasi yung puso natin ang pinakaluklukan ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po, kung dito po sa ating mundo na ito, dito po sa lupa ay ang ating katawan ng templo ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba doon po sa Jerusalem, yung templo po doon sa Jerusalem, ito po yung nagsasagisag na parang doon po sa Jerusalem, ito po yung nagsasagisag na tagpuan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Parang tayo po. Dito po sa lugar na ito po yung church na ito na ating pinagdadausan. Ito po yung sagisag na parang ito po yung nagpapakita na dito tayo nagkikita-kita, nagsama-sama para purihin at sambahin ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen? Amen. So, ibig sabihin po, dito po sa lupa, meron po talagang templo ang Diyos. Kundi yung ating katawan. Ano po ba yun? Ito po yung ating katawan na tinatawag po na outer court. Ito po yung mismo yung body natin. Tapos yung inner court, yun po yung soul po natin. Tapos po yung Holy of Holies, yun po yung spirit natin. So, ibig sabihin, ang pinaka-templo ng ating Diyos po, yung ating buong katawan. Yung body, yung soul, yung espiritu mo. Higit sa lahat mahalaga, dapat yung espiritu mo ang dapat na makaluklok ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, ibig sabihin po dyan, kung ating katawan, ito yung inner court, ito yung body, yung soul natin, yung espiritu po natin. So, ibig sabihin po, doon naman po sa templo po ng Jerusalem, ito naman po yung nagsisimbolic na sa itaas po ng bundok, ito po yung sa taas ng bundok na nakatayo. Ito po yung templo po sa Jerusalem na nakatayo po ito sa bundok. At alam niyo po, bakit po ba sa bundok ito itinayo? Yung templo doon sa Jerusalem. Alam niyo po kung bakit? Para makita ng maraming tao doon sa taas ng bundok sa Jerusalem, yung mismong templo ng Diyos para pag nakita ng mga tao, sila ay pumunta. Parang tayo po. Pag nakita natin yung tarpaulin dyan, di ba? Ay, Jesus Christ, our present help. Ang service, ganitong oras. So, ibig sabihin, pag nakikita natin yung bagay na yun, pinupuntahan natin. Amen. Kung ganon din po sa Jerusalem po, yung nakatayo pong templo po doon sa bundok po doon, para makita po ng maraming tao. So, ganon din po ang ginawa ng Diyos. Para makita po dito sa atin, meron tayong isang lugar na pinupuntahan para tayo po ay maglingkod at magpuri sa Panginoon. So kung meron pong bagay na ganitong ginamit ng Diyos na isang lugar na ating pagdadausan, alam niyo po ba, merong mas gagamitin ng Diyos na templo niya. Walang iba kundi yung ating katawan. Amen. Gagamitin ng Diyos kasi bakit po? Yung templo mismo ng Diyos, inilipat na mismo maging sa ating katawan. Bakit po? Bakit inilipat mismo sa ating katawan? Kasi para mas lalong mapalapit ang Diyos sa tao. Amen. Kasi nga po, di ba, minsan po, ay katulad natin, di ba, alam nilang may church, may pumupunta po ba? Kung hindi pa natin sila aakayan, hindi sila pupunta. So ano po ginawa ng Diyos? Napakabuti ng Diyos. Para mas lalong mapalapit ang Diyos sa tao, inilipat ng Diyos ang mismong templo mismo sa ating katawan. Amen. Amen? Para mapalapit ang Diyos. So bakit? Bakit nilipat ng Diyos yung mismong templo niya dito sa ating katawan? Alam niyo po kung bakit? Para dito niya tayo turuan. Amen. Mismo sa ating katawan, dito niya tayo tuturuan. Amen? Amen. Bakit? Kasi pag ang mismo ang Diyos, ang tayo yung pinaka
templo niya, di ba meron parang biglang may nangungumbik sa'yo, o anak, mag-pray ka naman, di ba? Minsan meron naman, di ba, pag, kunyari, parang, nahihirapan ka sa mga bagay, sa problema mo sa buhay. Di ba minsan, dahil tayo yung templo ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo yung nahihirapan. Di ba sasabihin ng Lord sa atin, anak, di ba sabi ko sa'yo, ang sino mong manalig sa aking pangalan, ang sino mong manampalataya, kailanman hindi mabibigo. So, ibig sabihin, para mas lalong mapalapit ang Diyos sa atin, mismo sa katawan natin, tayo mismo, ang templo ng ating Panginoong Hesus. So, ano po ibig ko sabihin po doon? Dahil tayo mismo ang templo ng Diyos, dapat huwag po tayong papayag na agawin ng dyablo ang ating katawan. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na agawin ng dyablo ang iyong katawan. Huwag kang papayag na agawin ng dyablo ang iyong katawan. Bakit po? Kasi tayo mismo yung templo ng Diyos eh. Amen? Tayo yung templo ng Diyos. Kaya ngayon, itong templo ng Diyos, yung pamamagitan ng ating katawan, inaagaw ng dyablo para saan? Para bakit niya inaagaw? Para sirain ka, kapatid. Para sirain siya at para siya mismo ang tumira sa puso mo. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang papayag na agawin ng dyablo ang katawan mo. Huwag kang papayag na agawin ng dyablo ang katawan mo. Sabihin mo, maninira ang dyablo. Maninira ang dyablo. Bakit? Kasi kailangan hindi ang dyablo ang mag-ari ng ating katawan. Kasi tayo yung templo eh. Tayo yung templo ng Diyos. Bakit? Sabi po doon, the body formula. Sabi po dyan, the body formula. Ito daw pong lupa. Ito yung parang katawang lupa. At yung espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, pinagsama, naging magandang templo. Kaya tayo tinawag na templo ng Diyos. Yung espiritu ng Diyos at yung ating katawang lupa ay pinagsama, naging maganda, yung naging kalabasan ng templo ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So ibig sabihin, bakit tayo tinawag na ang katawan natin ay templo ng Diyos? Kasi sabi po diyan, body formula. Ano po ba yung body formula na yun? Yung ginawa ng Diyos na kinuha tayo sa alikabok at hinulma tayo sa kanyang kawangis at ano ginawa ng Diyos? Hiningahan tayo ng Diyos hiningahan tayo ng Diyos sa ilong at nagkaroon tayo ng buhay. So, ibig sabihin, kaya tinawag ng Diyos na templo ang ating katawan kasi mismong hininga ni Yahweh. Mismong hininga ng Diyos ang ibinigay sa iyo, kapatid. So, ibig sabihin, dahil nagkaroon ka ng hininga, dahil sa kinuha ka sa alikabok ni Yahweh o ng ating Diyos Ama, at hiningahan ka sa ilong, yung hininga na inilagay sa iyo, walang iba kundi ang hininga na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Kaya ka nagkaroon ng buhay, kapatid. Kaya ka nagkaroon ng buhay. Amen? Sa pamamagitan ng paghinga ng ating Diyos. Kaya sabi nga, ang ating katawan, ang templo ng Diyos. Kasi mismo yung hininga ng Diyos ay nasa iyo, kapatid. Amen? Kaya sabi niya, di ba, kapag nagtatayo daw po tayo, di ba, sabi nga po, kapag magtatayo daw po tayo ng mga templo po, o dito sa physical na kinalalagan natin sa mundo, ito po yung tinatawag na templo sa physical po. Ang lahat po ng material, di ba, ang gaganda. Amen. Amen? Amen. Kung i-imagine niyo po, ang napakaganda ng hininga na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung mismong hininga ng Diyos. So, ibig sabihin, pagdating naman po dito sa physical na templo ng ating pinagdadausan, ng ating mga gawain, syempre hindi po tayo papayag na hindi rin maganda ang material. Papayag po ba kayo na pangit yung material? Hindi po. Hindi po, diba? So, ibig sabihin, kung dito po sa templo ng ating Panginoong Hesus, na ating pinagdadausan, hindi tayo papayag na hindi pagandahin. Katulad nga po, di ba dati, wala pang mga design dyan. Di ba nakita niyo po, halos hindi pa natin naayusan, basta okay lang, basta pagdausan. Pero habang tumatagal na nai-inlove tayo sa Panginoon, di ba hindi tayo pumapayag na hindi natin mapaganda ang templo ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin naman po, ang ating katawan din po ay templo ng Diyos. Kaya dapat maganda ang ginagamit sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang katawan mo ay templo ng Diyos,
itong sangkap na ito na ibinigay ng Diyos sa ating material. Hindi simento, hindi hollow blocks, kundi ang hininga ng ating Panginoong Jesus. Kaya tinawag tayo, the body is a temple, napakagandang materyales na ibigay ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang hininga niya. Kaya sabi nga po sa Awit 139 verse 14 to 16, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangan tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y kinikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakikita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitig sa lahat, sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Totoo po yun. Kailangan purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Siya yung dapat marapat nating katakutan, siya yung marapat nating nasambahin, sapagkat kahangahangan tunay ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Maging sa ating kaloob-looban daw ng puso, ang lahat ay nakikintal. Ano po ba yung nakikintal? Lahat nakikita ng Diyos. Transparent tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Transparent tayo. Kaya sabi nga po, diba, maging daw po sa buto ko at sa katawan ng iyon ay hugusin. Sa loob ng bahay bata, iyong napapansin. Nasa sinapupunang kapalan ng nanay mo. Alam niya na kung ano ang gagawin mo sa buhay. Alam na ng Lord kung paano kanya huhugisin. Sapagkat ang Diyos mo talaga ay siya ang nakakaalam ang lahat at wala tayong malilihin pagdating sa Lord. Amen? So, ibig sabihin po niyan, batid po lahat ng Diyos. At sabi nga po, balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ano po yun? Kasi tayo yung binigyan ng hininga ng Diyos, kaya alam niya rin kung kailan niya kukunin yung hininga na ibinigay sa iyo. Tayo yung templo kaya alam ng Diyos kung kailan niya ba kukunin. Kaya sabi nga po, diba, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Walang ibang nakakaalam ko hanggang kailan tayo mabubuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sabi niya, pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tanungin ko po kayo, alam po ba ng inyong katabi kung hanggang kailan ka lang mabubuhay? Hindi po. Hindi po, diba? Alam niyo po ba? Bakit po? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng hininga sa atin. So ngayon, alam ng Diyos kung kailan ka mabubuhay at ilang taong ka lang mabubuhay sa mundong ito. So ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. So dapat huwag natin sayangin ang oras, panahon na ibinigay ng Diyos sa iyong hininga, ay dapat itong hininga na ito ay dapat nagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Kasi mataas ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Mataas ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Naniniwala po ba kayo? Kumbaga, very expensive, kakaiba sa lahat. Naniniwala po ba kayo na very expensive yung pagkalikha sa atin ng Diyos? Diba yung parang hindi matatapatan ng Louis Vuitton, ng luxury, sabi nga po ni Pastor kanina doon. So, ibig sabihin, very expensive. Kumbaga, kakaiba sa lahat. Kaya sabi nga po, kumbaga po, paano kung very expensive? Di ba kung mababasa po natin sa Biblia, yung templo po doon sa Jerusalem na nakatayo po doon sa taas ng bundok, kakaiba po, di ba? Isipin niyo po isang church, nandun sa taas ng bundok, paano mo siya aakyatin para pumunta at para maglingkod doon? Kasi ng araw, lakad lang po, wala naman tricycle. Lakad lang po sila. So, ibig sabihin, kakaiba. Very expensive. So, ibig sabihin, tayo din mismo, kung ang Jerusalem doon po, doon templo sa Jerusalem, doon sa taas ng bundok, ay napakataas. So, ganun ka rin kapatid, napakataas ang pagkalikha ng Diyos sa iyo. Very expensive. Kakaiba lahat. Bakit po? Kasi pinatira ng Diyos ang kanyang espiritu sa katawan mo. Amen? Amen. Kung titignan po natin, kung paano tayo very expensive o kakaiba, yung mga medical science, grabe yung paghanga nila. Yung mga medical science po, humanga sila sa lahat ng parte ng katawan ng tao. Pinakamagandang likha ng ating Diyos. Amen. Tignan mo yung ilong ng iyong katabi.
Diba? Napakaganda. Kahit sabihin mo nga matangos yan, panguyan, nakabaliktad yan, pero kakaiba. Bakit? Bakit kakaiba? Kasi kung wala yung ilong na yan, paano ka hihinga? Kaya ngayon yung medical sciences, humanga sila. Humanga sila ng todo sa lahat ng parte ng katawan ng tao dahil bakit? Pinakamagandang likha ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen! Amen? So, ibig sabihin tayo yung very expensive na nilikha ng Diyos. Tayo yung pinakamagandang nilikha ng ating Panginoong Hesus. So, dapat ang tanong po, what are the function of body? Sabi nga po, ikaw yung pinakamagandang likha. Ikaw yung very expensive. So, dapat ang katawan daw po natin, kailangan maging ganito. Number 1, honor and glorify God. Ikaw mismo yung templo eh. Ikaw yung magandang likha ng Diyos. So, dapat nagpa-function ng ating katawan. Nagpa-function ito. Paano tayo magpa-function? Sabi diyan, honor and glorify God. Sabi nga po sa 1 Corinto chapter 6 verse 20, sabi po dito, sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, ibig sabihin, binili tayo. Kaya nga sabi, very expensive. Napakataas ang paglikha sa'yo ng Diyos. So, dapat tayo po ay nagpa-function ng ating katawan sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Kasi bakit? Sapagkat binili ka ng Diyos sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang ating Panginoong Hesus. Sabi, parangalan ang Diyos. So, paano po ba natin paparangalan ng Diyos? Sabi po, diba, to serve. Para tayo daw po nagpa-function ng ating katawan, para tayo po yung very expensive na likha ng Diyos, kailangan nagsiserve ka na sa Panginoong Hesus. Katulad nga po, yung ginagawa niyo pong paglilinis po dito na hindi po namin alam, hindi po namin lingid, pero alam niyo po, yung bagay na yan, yan na po yung pagsiserve niyo po sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, yung templo na magandang nilikha ng Diyos sa iyo, yung templo, yung katawan mo na binigay ng Diyos, nagpa-function na yan para maglingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Nagpa-function na yan kasi ito yung very expensive na nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin, pag nilikha ka na ng Diyos, naglilingkod ka na sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? So, ibig sabihin, tayo na dapat ang naglilingkod sa Panginoon. So, dapat, hindi na tayo dapat pumayag na ang dyablo ang mag-ari sa ating buhay. Amen! Tayo na yung body. Tayo na yung templo. Tayo na yung very expensive na nilikha ng Diyos. Ang napakaganda. At binili ka na sa napakalaking halaga. Naglilingkod ka na sa Lord. Kaya dapat, huwag ka nang papayag na arihin pa ng dyablo ang iyong katawan. Amen! Amen? Huwag ka nang dapat papayag. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang papayag. Huwag ka nang papayag. Kasi bakit? Templo ka ng Diyos eh. Amen! Amen? Amen! Very expensive. Binili ka ng sa malaking halaga ng Diyos. Kaya dapat ang nagmamay-ari ng iyong katawan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hindi na ang dyablo. Matatandaan ko nga po dati, nang ako po hindi ko pa nakikilala ang Diyos. Dati po ako naglilingkod sa dyablo. Paano ko po nasabi? Kasi hindi ko po kilala ang Diyos eh. Hindi ko po kilala ang Diyos. Hindi ko pa alam na ako pala yung templo ng Diyos. So, ano ginagawa ko? Umiinom, naninigarilyo, nakikipagdiskuhan. So, ibig sabihin, pagmamay-ari pa ako ng dyablo. Pero nang nakilala mo sa Hesus Kristo, at nalaman ko na ako pala ay binigyan ng magandang hininga ng Diyos, so, ibig sabihin pala, tayo yung templo ng Diyos. So, ibig sabihin pala, binili ka sa malaking halaga na dapat maglingkod ka sa ating Panginoon sa Kristo. So, ano po nangyari? Ngayon, pagmamay-ari na ng Hesus Kristo, ang aking puso, ang aking isip, ang aking katawan, ang aking buong kaluluwa. Kaya sabihin mo ngayon sa oras ko, ang nagmamay-ari na ng aking katawan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang nagmamay-ari ng aking katawan ay walang iba kundi si Hesus Kristo. Para wala rin ang pagmamay-ari ng ating katawan. Para
ang Diyos, dati pagmamayari tayo ng dyablo. Pero dahil nakilala mo si Kristo, nagpupuri ka, naglilingkod ka, pagmamayari na ng Diyos ang iyong katawan. Hindi na pagmamayari ng dyablo. Kumbaga kung titignan po natin, di ba? Ang isang panday po, kapag humugis po siya ng bakal, syempre dapat yung panday ang dapat masunod. Tama po ba? Dapat, kung ang isang panday po ay naghugis ng bakal, naghuhugis siya ng bakal, so dapat ang panday dapat masunod. Hindi po yung bakal ang masunod. Amen? So, ibig sabihin, kung si Jesucristo ang nagmamayari ng iyong katawan, dapat si Jesucristo ang masusunod sa iyong katawan. Amen? Hindi ang dyablo. Amen? Kasi kung yung panday na yun, dun sa bakal na yun, siya ang naguhugi, siya ang naguhulma. So, dapat mismo yung panday ang masusunod sa anumang bagay na gusto niyang gawing hugis dun sa bakal. So, bakit? Kasi siya yung nagmamayari dun sa bakal. So, ganun din po ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay pagmamamayari na ng Diyos, tayo na po ay templo ng Diyos. So, dapat ang Diyos ang masunod sa buhay mo, kapatid. Kaya sabi ko nga po kayo sa inyo, di ba, huwag niyong hayaan ng dyablo ang magmay-ari ng iyong katawan. Kasi bakit po? Dapat sa Jesucristo. Amen? Kasi binili po tayo sa malaking halaga. Yung minsan nga lang po sa pamamagitan po na minsan masasabi natin na minsan nasusunod ang ating sarili. Halimbawa, ako po, nag-inarte. Nag-imot ako. At hindi po ako nag-worship, hindi po ako nagpuri sa Panginoon, hindi ako nanalangin sa Panginoon. Puro pinairal ko lang, puro emote, inarte ng aking katawan. So ano po nangyari? Sino ang nasunod? Si Satan, hindi ang Diyos. Pero yung parang baga ginawa ko, kahit ako ay parang nag-iimot, nag-iinarte, pero sinabi ko, magpupuri ako sa Lord. Siya pa rin yung aking itataas ko. Siya pa rin yung sasambahin ko. Wala akong ibang itataas sapagkat ang Diyos, ang dakila at tagapagligtas ng aking buhay. Sino ang nasunod? Si Jesucristo. Jesus. Amen? Bakit? Kasi tayo ay pagmamayari ng Diyos. Kumbaga ganun din po si Pablo eh. Kung naaalala niyo po ang istorya ni Pablo po, ito pong si Pablo, di ba, dati po siyang mamamatay ng mga lingkod ng Diyos. Siya po ay pumapatay ng mga lingkod ng Diyos. Siya po ay pumapatay ng mga nag-share ng salita ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po, nang nakilala niya ang Diyos, nakilala niya ang totoong Diyos na nagmamayari ng ating buhay, ano po ginawa po ni Pablo? Sinusupil niya na yung kanyang sarili. Bakit? Kasi gusto niya ang masunod, walang iba kundi ang Diyos sa buhay niya. Hindi ang kanyang sarili ang nasusunod, ang nasusunod ang buhay na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, dapat matuto rin po tayo magsupil. Kung si Pablo po ay nagsusupil ng mga bagay na meron sa buhay niya para hindi niya masunod ang kanyang sarili, ang gusto niya masunod ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Amen po? So, ibig sabihin po yan, kailangan natututunan po natin magsupil sa ating sarili. Kasi kailangan ang Diyos ang dapat ang masunod, hindi po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ang Diyos, ang masunod, sa iyong buhay. Hindi ang iyong sarili. Amen? Ito po yun. Kasi kailangan ang Diyos po ang masunod, hindi po tayo. Kumbaga, kung paano ka dati, ako na lang po, lagi ko po ngayon kasi gusto ko po ipagmalaki kung paano po ako binago ng Diyos. Kung paano po ako dati ay pinasunod ng bisyo ng aking katawan. Bisyo ko manigarilyo, bisyo ko uminom, ako po ay pinasusunod ng bisyo na ito sa tuwing nais niyang gawin sa akin. So, anong ibig ko po sabihin? Minsan, kung anong nais gawin ng dyablo sa katawan mo, ano man nais gawin ng dyablo sa buhay mo, dapat hindi yun ang nasusunod. Dapat ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, sinasabi ko po sa bisyo, kasi minsan sa bisyo napapasunod tayo neto eh. Kung bisyo mo na cellphone ka lang, kung bisyo mo matulog lang, kumain lang, napapasunod tayo neto. Amen? Kumbaga, dapat kung ano yung gustong gawin sa'yo, dapat paano po ba? Kumbaga yung bisyo na yun, kung ano yung nais niyang gawin sa'yo, dapat hindi yun ang masunod. Dapat ang masunod, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Bakit po? Pagmamayari ka na ng Diyos, binili ka niya sa malaking halaga, at higit sa lahat, templo ka ng Diyos, at higit sa lahat, yung
Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Uulitin ko po, Romans chapter 6 verse 13 to 17. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Verse 15 po, ngayon malaya na ba tayo magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y magiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayo'y dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. So, ibig sabihin po niyan, dati tayong alipin ng kasalanan, pero ngayon sabi niya taos-puso na tayo sumunod sa katotohanan. Bakit? Dati kang alipin ng kasalanan, pero ngayon alipin ka na ng Diyos na makapangyarihan. Sabi po doon, taos-pusong sumunod. Taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Amen? Amen po? Kasi bakit? Sa bawat bahagi ng ating katawan, gagamitin mo yan sa mabuti. Amen. Tama po ba? Amen. Bawat bahagi ng iyong katawan, gagamitin mo yan sa mabuti at tama. Amen. Kasi dati nga po, ang sunusunod ng ating katawan, yung mga bagay na hindi para sa Panginoon. Amen. May sample po ako. Di ba sabi po, ang bawat bahagi daw po ng ating katawan, kailangan natin gamitin sa mabuti at sa tama. Tama po? Amen. So, meron po dito sample na merong isang architect na nagtayo ng isang auditorium. Ito'y pinaganda niya. Pinatapos niya. Talagang grabe talaga yung mga materialis na ginamit niya. Very expensive talaga. Itong architect na to, kasi gusto niya yung auditorium na ginawa niya ay talagang napakaganda. So, ito po nangyari. Pinaganda niya, pinatapos niya yung auditorium na yon. Pero alam niyo po, sa isang iglap, ginawang sabungan. Sa isang iglap, yung napakagandang auditorium na pinagawa ng architect ito at pinaganda niya. At sobrang mahal talaga ng mga materyales. Sa isang iglap, ito po ay ginawang isang sabungan. So ano po ang madarama ng architect? Po? Ano po yung mararamdaman ng architect na yung ginawa niyang napakaganda at talagang ginastusan niya, pero sa isang iglap, ginawang sabungan? Ano po mararamdaman ng architect? Masakit po, di ba? Malulungkot po siya kasi yung pinaganda niya, ginawa lang sabungan. So ano po ibig ko sabihin? Nilikha tayo ng Diyos na napakaganda. Nilikha ka ng Diyos na napakaganda ng iyong katawan. Nilikha ka ng Diyos na ang ganda-ganda ng katawan mo, malusog, katulad ko, malusog na malusog, mataba. So ibig sabihin, kahit tayo po ay ganito sa ating buhay, na tayo po ay napakaganda nilikha ng ating Diyos. So dapat ang ating katawan ginagamit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So tayo po yung napakaganda. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda mo kapatid. Napakaganda mo, kapatid. Tayo yung nilikha ng Diyos na napakaganda. Amen. Amen? Amen. Napakaganda. So dapat yung katawan natin nilikha ng Diyos na napakaganda. Dapat ginagamit natin yan sa tama. Amen. Tama po? So ibig sabihin dapat hindi natin pinapagamit sa dyablo sa mga bagay na mali na ginagawa ng ating buhay. Amen? Kasi tayo na po yung nilikha ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos
na napakaganda. Nilikha ka ng Diyos, binili ka ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya kanya tinawag na templo ng Diyos. Amen. Bakit? Nilikha ka ng Diyos. Kumuha ang Diyos ng alikabok, hinulma niya ito, binuraan niya to, hinulmahan niya to, at ano po ginawa ng Diyos? Nang hinulmahan niya to ng kawangis niya, hiningahan tayo sa ilog. Yun yung pinakamagandang nilikha ng Diyos sa iyo. Walang iba kundi yung hininga mo. Bakit ko po nasabi na napakaganda na nilikha sa atin ng Diyos yung hininga na yon? Alam niyo po kung bakit? Kasi nang dumating po yung time, sabi ko nga po sa inyo, gumising ako ng madaling araw, na yung talagang kirot dito, yung parang pinupuli ka talaga ko, papunta sa puso, hindi po ako makahinga. Sabi ko, mamamatay na yata ako. Sabi ko, mawawala na yata ako ng hinga. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pang maglingkod. Kasi Lord, dati yung buhay ko ay puro paglilingkod sa mga mali. Gusto ko, Lord, maglingkod ang aking buhay, ang aking katawan sa tama. Lord, huwag mo munang kunin ang aking hininga. Alam niyo po, sa dumating ng time na yun, sinasabi ko po sa Panginoon, bigla pong nawala. Biglang lumuwag yung aking hininga. Kaya sabi ko, Lord, eto yung magandang nilikha mo sa amin. Yung hininga na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya ka tinawag na templo ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi nga po kanina, dapat nagpa-function daw po ang ating katawan dahil tayo yung pinakamagandang nilikha ng Diyos. Sabi po na dapat gino-glorify natin at ino-honor natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, sabi po dito, dapat nagpa-function din po sa ating katawan dahil ikaw nga po ang templo ng Diyos. Sabi po dito, respect your body. Amen? Amen? Sabi po diyan, respect your body. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Pakibasa po ng malakas. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Hindi po ba natin ilan na tayo ang templo ng Diyos? So, ibig sabihin po yan, naninirahan sa atin ang kanyang Espiritu. Sabihin mo at hawakan mo yung puso at sabihin mo, naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa akin. Naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa akin. So, ibig sabihin, pag naninirahan ng Diyos sa ating katawan, so ibig sabihin, anumang bagay na gawin mo sa katawan mo na hindi ka aya-aya sa Panginoong Hesus, pananagutan ng tao ang kanyang katawan sa harapan ng ating Diyos. Amen. Bakit? Binili ka sa malaking halaga. Amen. Tama po? Binili ka sa malaking halaga. Kaya nga po dapat, anumang meron sa ating katawan na napakagandang nilikha ng Diyos. Dapat po, dahil naninirahan ang kanyang Espiritu sa atin, dapat iniingatan natin ang ating katawan. Amen. Tama po? Amen. Kasi bakit po? Sabi ang respect your body. Minsan nga po, paano natin masasabing respect your body? Pasensya na po kung sino po yung may mga tato. Paano natin sabi, nilikha tayo ng Diyos. Pero bakit marami akong nakikita katulad ng mga kaibigan ko, katulad ko rin po, na may tato. So, ibig sabihin, paano masasabi na respect mo ang iyong body sa pamamagitan na ibigay ng Diyos sa iyo kung dinudumihan mo at tinatatuan mo? And napakaganda, flawless na ibinigay at nilikha sa atin ng Panginoong Jesucristo. So, dapat hindi daw po natin ito dinudumihan. Amen. Amen? Kasi napakaganda talaga nilikha ng Diyos eh. Kung titignan mo, ang ganda ng kilay natin, ang ganda ng mata natin, ang ganda ng ilong natin, ang ganda ng bibig natin. Diba? Kung napakaganda talaga nilikha ng Diyos. Minsan nga po, naalala ko po, eto lang po, kwento lang. Pero wag po kayo ma-open, ang tamaan po, sorry po. Pero narinig ko po kasi, sabi po, parang kahanga-hanga ang nilikha ng Diyos sa atin. Kasi yung kilay daw po natin ay napakaganda. Tama po? Amen. Ganda-ganda daw po ng ating kilay. Ba't lahat sila napahawak sa kilay nila? So, paano ko po sinabi na napakahanga-hanga na nilikha ng Diyos? Kasi ito palang kilay natin, merong purpose sa buhay mo. Naniniwala kayo? May purpose ang kilay sa buhay mo. Bakit? Paano ko po nasabing may purpose? Pag tayo pala ay pinapawisan, syempre pinabaksak yung pawis. So, ibig sabihin,
Bakit? Kasi para yung bumabaksak na pawis na yun, hindi direkta sa mata mo at hindi mahapde. Amen? Subukan mo sige yung pawis, ituloy mo sa mata mo, di ba napakahapde? So ang ganda ng purpose ng Lord. Kaya lang, sabi po doon sa napakinggan ko, kaya lang, bakit tinanggal nila ang kilay? Sabi, ang ganda ng purpose ng Diyos. Na ang ganda ng regalo ng Diyos, nilikha ng Diyos. Kasi imagine mo, yung kilay mo na napakakapal, na kapag pinagpawisan ka, hindi direkta sa mata mo para hindi ka mahapdian. Ibig sabihin, lumilinya yan dito sa kabilang tenga mo para hindi mahapdian yung mata mo. Kaya lang sabi po sa pakinggan ko, kaya lang ngayon, tinanggal na nila ang kilay. Pinatanggal at pinatatuan nila. Kaya pag pinagpawisan, direkta, ngayon, ang sakit-sakit na ng mata nila. Opo, diba? So, ibig sabihin po, may purpose pala yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Yung mga nilikha ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin po yung kilay pala yan. Yan po yung purpose para hindi ka mahapdian sa pawis mo. Di ba po? Kaya baga parang nilagay ng Diyos yan para ingatan ka. So, very expensive yung mga bagay na binibigay po sa atin ng Diyos. Kasi bakit po? Binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. So, ano po ibig ko sabihin po doon? Respect po natin yung ating body. Kaya nga po sabi nila, ba't di mo pa kahitan yung kilay mo? Ang kapal-kapal, para kasi Betty Lakea. Sabi ko, okay lang yan. Konting eyeliner lang kasi yung dulo lang nakakalbo. Yan, okay lang po yan. Ibig sabihin yan, napakaganda na nilikha po sa atin ng Diyos. Kasi binili po tayo ng Diyos sa napakalaking halaga. So, ibig ko po sabihin, ganito po yun. Example ko po. Kapag binigyan ka ng isang kaibigan mo ng isang gamit na mamahalin, magbigay mo kayo ng isang bagay, ano ba yung mamahalin na gamit na natatanggap mo sa regalo na kaibigan mo sa iyo? Sabihin natin, napakalaki na, napakamamahalin na. So, ibig sabihin, pag binigyan ka ng kaibigan mo ng gamit na sobrang mamahalin at tapos hindi mo ito pinahalagahan, ano madarama ng kaibigan mo? Po? Maihita? Maiinis? Magagalit? Di ba po? Siyempre, binigyan ka ng kaibigan mo ng napakaganda at mamahalin na regalo. Pero nakita ng iyong kaibigan, isinantabi mo lang ito, hindi niya nakikita ang ginagamit mo. Hindi ito nakikita ng kaibigan mo na parang pinapahalagahan mo. So, ano nadarama ng kaibigan? Masakit, nalulungkot. Ganon din po ang Diyos. Doon sa bagay na nilikha sa iyo ng Diyos sa iyong katawan, pag ito ay hindi mo ginagamit at hindi mo ito pinapahalagahan, nalulungkot ang Diyos. Amen? Amen? Sample, ang bibig. Napakagandang nilikha ng Diyos sa atin. Napakaganda. Kasi hindi ka makakapagsalita o hindi mo maipaparating sa iyong kaibigan kung ano yung gusto mong ibig sabihin sa kanya. Pero ang napakaganda nilikha ng Diyos, itong bibig, ginawa niya, binigyan niya tayo ng tinig para makapagsalita at masabi mo kung ano yung gusto mong ipahiwatig na sabihin sa kaibigan mo. Kaya lang po minsan nakakalungkot, hindi nagagamit sa salita ng Diyos. Ang ating bibig nagagamit sa marites. Nakakalungkot. Nalulungkot po ang Diyos. Sabi ko, Lord, nalulungkot ka pala, Lord, kapag ang aking bibig ay nagsasalita ng napakataray. Sorry po, Lord. Lahat po tayo nagkakamali. Amen? Amen. So, ibig ko po sabihin, bilang tayo po ay body po ng body of temple po tayo ng Diyos, dapat i-respect po natin yung ating katawan. Yung ating mata, yung ating bibig, yung ating ilong, yung ating tenga, dapat gamitin po natin yan sa tama. Higit sa lahat, yung mata natin, gamitin natin sa pagbabasa ng Biblia. Huwag mong gamitin sa pagpupula sa iyong kapatid. Yung ating tenga, gamitin mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong gamitin na para pakinggan kung anong pinag-aaway ng kapitbahay para i-chismis. Amen. Amen? Amen. Ang ating ilong, gamitin mo yan sa magandang bagay. Huwag mong gamitin
So, dapat nirespeto natin yung ginagamit natin sa maganda, hindi sa mali. Sabi nga po sa awit 139 verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Totoo po yun. Sabi po daw, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Bakit? Kasi tingnan niyo po, lahat tayo normal. Ba't natawa kayo? Lahat po tayo dito normal. Tama po ba? Meron po ba ditong Pinay? Wala po, di ba? Lahat maayos yung binigay sa atin ng katawan ng ating Diyos. Lahat maganda yung hinugis ng Diyos sa atin. Sa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, hinugis ka ng bata ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin yan na magandang sangkap. Sabi nga, ang anumang aking sangkap na meron ka sa katawan mo, ikaw o Diyos ang lumikha. Amen. Amen? Amen. Magpasalamat po tayo sa Lord. Normal po lahat sa ating katawan. Bakit po? Kasi doon po sa mini-minister po namin po doon sa Manila, na nasa Manila pa po kami, nang wala pa po kami dito sa Pangasinan, may hospital po kami doon na mini-minister. Every Thursday po doon, pinupuntahan po namin yon. Ang yung mga pasyente po doon ay sila po yung may mga kakulangan sa katawan. Meron po doon na wala yung isang mata, meron po doon wala yung isang kamay, meron po doon pa at kamay wala, yung parang ulo tsaka katawan lang po meron siya. Pero alam niyo po, ginagamit pa rin po nila ito sa tama pagdating sa Panginoon. Kahit kulang yung part ng kanilang katawan. Pero alam niyo po, kasi ang naninirahan ng Espiritu ng Diyos, ang templo ng Diyos walang iba kundi ang ating puso. Amen. So, ibig sabihin, kahit kulang yung katawan mo, kulang yung part ng katawan mo, pero ang Diyos ay naninirahan sa puso mo. Dapat matutunan natin irespeto anumang meron sa ating katawan. Amen. Sabi nga, respect your body. Huwag mong dudumihan. Huwag mong patatatuan. Huwag na kung anong nilalagay mo sa katawan mo. Huwag na parang kung ano. Meron nga po nakita, parang dyaryo na yung katawan niya sa sobrang tato. Sabi po doon, tayo po ay binili sa malaking halaga. At tayo po ay naging templo ng Diyos. So, dapat nirerespeto po natin ang ating katawan. So, bakit po? Kasi tayo hinugis na ng Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng ating ina, tayo ay hinugis na isang bata na normal na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Sabi po dyan, yung Israel daw po ay, kumbaga, dahil tayo daw po ay yung templo ng Diyos, tayo po yung Israel. So, ano po ibig ko sabihin? Doon daw po sa Israel, doon po sa Jerusalem, yung templo po doon sa Israel po doon, hindi po sila pwedeng magpapasok ng anumang gamit. Kumbaga, iniingatan nila lahat yung ipapasok na gamit. Kumbaga sa atin. Sa itong templo na to, hahayaan niyo po ba na magpasok dito ng traktor? Siyempre, iniingatan po natin. Example lang po, kasi wala akong maisip na example. Kumbaga, ito po kasi yung templo ng ating Diyos na ating ito po yung ating pinagdadausan ng pag-worship sa Panginoon. So, ibig sabihin po niyan, doon po sa Israel, yung templo po doon sa Israel, hindi po sila pwedeng magpapasok ng anumang gamit na mga hindi nila nasusuri. Kumbaga, iniingatan nila lahat ng ipapasok na gamit doon po sa templo ng Israel. So, ganun buntin sa ating katawan. Tayo mismo ang templo ng Diyos. Tayo mismo ang templo ng Diyos. So, dapat kapatid, iniingatan mo ang anumang bagay na may makapasok sa loob ng katawan mo na dapat na hindi dapat sa Panginoong Jesucristo. Tayo yung templo ng Diyos. O, ganito na lang po para mas lalo natin makuha. Halimbawa po, sa isang tahanan o yung tahanan niyo po, papayag po ba kayo na magpasok ng maraming palaka? Hindi po, diba? Siyempre, itatabi natin yun. Tama po? So, halimbawa naman po, sa isang tahanan, papayag po ba kayo na magpapasok ng gamit, ng ano ba yung gamit po dun sa, yung sa, basta
traktor na. Yung sa palay, ganun po. Ang daming putik, ang daming lupa, ang daming damo. Papayag ka ba na ipasok sa loob ng tahanan mo yun? Hindi po tayo papayag po, diba? So, ganun din po tayo. Bilang ikaw templo ng Diyos, dapat hindi po tayo nagpapapasok ng mga bagay na madumi sa ating katawan. Sabi po, do not pollute your body. Huwag kang magpapapasok. Huwag kang magpapapasok ng madumi sa iyong katawan. Bakit? Kasi pag nagpapasok ka sa mga dumi sa iyong katawan, sinisira ng dyablo ang iyong katawan. Walang iba. Sinisira ng dyablo ang templo ng Diyos na ibinigay sa iyo. Amen? Kasi alam ng dyablo na ang Diyos ang nag-create ng ating katawan. So ngayon, dahil alam ng dyablo na ang Diyos ang nag-create ng ating katawan, so ano ginagawa ng dyablo? Pinapasukan ka ng dyablo, sinisira ng dyablo yung templo na ibinigay ng Diyos sa iyo. Walang iba kundi ang katawan mo. Pag ikaw ay nagpapapasok ng galit, ouch! Sabi sa katabi mo, ouch! Sino po ba dito may galit? Parang lahat sila, Lord. Sabi po niya kasi, do not pollute your body. So, ibig sabihin pala, pag tayo pala ay nagpapapasok ng galit, sama ng loob, nagpapapasok ng mga hindi magagandang salita sa ating puso, so ibig sabihin pa niyan, sinisira ng dyablo yung templo na nilikha ng Diyos sa iyo, kapatid. Kasi tayo yung templo. Kaya sabi ko nga po kanina, huwag niyong hayaan na agawin at ariin ng dyablo ang iyong katawan. Kasi bakit? Ang Diyos po ang nag-create ng ating katawan. So, ibig sabihin yan, huwag kang magpapapasok. Kung ayaw mo sa loob ng tahanan mo, magpapasok ng mga gamit na marurumi, yung mga gamit na hindi dapat sa tahanan mo, ganoon din tayo. Bilang tayo ay templo ng Diyos, etong katawan natin ay templo ng Diyos, gamitin natin ang ating mata, tenga, ilong, bibig, ang ating kamay, paa, sa magandang pagpupuri sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan lasunin ka ng kaaway. Huwag mong hayaan itong magandang templo na nilagay ng Diyos ay punong-puno ng sama ng loob. Amen. Sino po dito ang may mga sama ng loob? Wala po. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God Jesus. Bakit? Bakit wala kasing kailangan? Wala na yan, kapatid. Amen. Pakibasa po ng malakas. Do not pollute your body. Dapat po hindi na yan kasi ikaw yung nilikha ng Diyos. Sabi nga po sa John, sa 3 John chapter 2 po, sabi po dyan, mahal kong kaibigan, itinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Kung gaano mo iniingatan ang sarili mo, sabi nga po ni Pastor kanina po dun sa preaching niya, mahal po ba natin yung ating sarili? Amen? Amen. Siyempre, pag mahal mo yung sarili mo, sabi nga po ni Pastor kanina dun sa mga tarim po, sa preaching niya, sabi niya, pag mahal mo ang sarili mo, di ba pinapaganda natin yan? Di ba sinusuotan natin yung napakagandang damit? At bibili ka pa talaga ng mamahaling pabango para ipabango mo yan sa katawan mo. So, ibig sabihin, mahal natin yung ating katawan. So, mahal natin ang ating sarili. So, ibig sabihin, kung paano mo minamahal ang sarili mo, dapat ganun mo rin mahalin ang espiritu mo. Kung paano mo binibihisa ng iyong katawan, dapat ganun mo rin pinapakain na salita ng Diyos ang espiritu na ibinigay ng Diyos sa iyo, kapatid. Kasi sabi po dyan, mahal kong kaibigan, tayo po yun. Mahal kong kaibigan, itinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Gusto ng Diyos, ang buhay espiritual po natin ay malusog. Hindi nagkakaroon ng puyot sa ating buhay. Hindi puro basura. Hindi puro basura ang ipapapasok po natin. Kailangan magkaroon po tayo ng bagay na respeto sa ating katawan. Kung ang una po, glorify and honor God. Pangalawa, respect your body. Pangatlo naman po, reflect God glory.
sabi po dyan, reflect God glory. Dapat nagre-reflect na po sa atin kung paano natin ginuglory ang Diyos kasi tayo po ang templo ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayon naalis na ang talukbong na nagniningning sa ating mga mukha, ang kalwalhatian ng Panginoon at ang kalwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So, ibig sabihin, anumang mga bagay na basura na tumalukbong sa ating katawan, sa ating mata, inalis na yan ng Lord. Kaya kailangan mag-glory natin ang ating Diyos. Kapag nakita po ba tayo, na pag tayo po ba ay nakakakita ng tao na nag-glorify sa Panginoon, di ba napakasarap sa paningin natin? Napakasarap sa ating pandama na yung itong tao na ito, grabe siya kung mag-glorify pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin po, kapag tayo po ba ay nakikita ng ibang tao, dapat nakikita rin nila yung salita ng Diyos sa iyo, kapatid. Paano mo ba mag-glorify ang Diyos? Kung ikaw ay templo ng Diyos, at kung ikaw ay talagang nakakilala sa Diyos, kung ikaw ay makikita ng ibang tao, so dapat nakikita rin nila sa buhay mo ang salita ng Diyos. Kapag nakita ng ibang tao ang salita ng Diyos sa buhay mo, doon mo na go-glorify ang Diyos natin na buhay, kapatid. Amen? Kaya sabi, the way you speak, kailangan sa pagiging sa salita mo, kailangan makikita na yung templo ng Diyos. The way you speak, the way sa iyong magsasalita, dapat nakikita na talaga na ginuglorify natin ang Diyos eh. Amen? So dapat ikaw yung templo ng Diyos para mag-glorify mo ang ating Panginoong Hesus. Dapat sa magiging pagsasalita mo, dapat ang salita ng Diyos ang laman ng iyong bibig. Amen? Dapat the way you speak, si Jesus ang laman o lalabas sa iyong bibig, kapatid. Hindi na yung mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Kasi hindi natin mag-glorify ang ating Panginoong Hesus kung puro mura ang lumalabas sa ating bibig. May nagmumura pa po ba dito? Wala po. Praise God. May masakit po ba magsalita dito? Wala rin po. Kasi nga po, para mag-glorify po natin ang Diyos sa ating buhay, ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, dapat ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mura, hindi puro marites, hindi yung buhay ni kumare, hindi yung buhay ni sister, hindi yung buhay ni brother. Wag po yun. Para mag-glorify mo ang Diyos sa ating buhay, walang iba ang lumalabas sa bibig natin, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Bakit po? Kasi kung ano ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, yun ang laman ng puso mo. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, yun ang laman ng puso mo. Yun ang lalabas sa bibig mo. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. So dapat, kapatid, para mag-glorify natin ang Diyos, dapat ang laman ng puso natin walang iba kundi ang salita ng Diyos. Para mag-glorify natin ang ating Panginoong Hesus, dapat ang laman ng puso natin lagi ang Diyos. Kasi bakit po? Pag tayo po kasi, yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin na hindi mag-glorify ang Diyos, sayang po yung templo ng Diyos. Sayang po yung hininga o yung espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. So sabi nga po kanina, binili tayo sa malaking halaga, so dapat gamitin natin ang ating mga katawan. Gamitin natin sa tama. Sabi nga po, paano po ba magpapunction yung ating katawan bilang isang templo ng Diyos? Diba sabi po doon, glorify and honor God. Pangalawa po, diba sabi, respect your body. Na yung pangatlo, sabi niya, i-glorify natin yung Lord. So, ibig sabihin niya kasi tayo yung pinakamagandang nilikha ng Diyos na dapat na hindi puro basura ang laman ng ating katawan. Amen. Diba nga po may kanta na yung
Pasig ba yun? Yung puro basura. Di ba sa Manila? Yung, di ba puro basura? Ayaw ng Lord yun eh. Ayaw niya yung puro basura yung nasa katawan natin. Bakit? Ayaw ng Diyos na puro basura ang nasa loob ng kanyang templo. Ano yung templo na yun? Walang iba kundi ang puso mo, kapatid. Kasi kapag puro basura ang laman ng puso mo, hindi mo mag-glorify ang Lord. Hindi mo mag-glorify ang Lord. Kapag puro basura ang laman ng puso mo, kapatid, so dapat para mag-glorify natin ang Diyos, walang ibang laman ng ating puso, kundi ang salita ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Tingnan niyo po yung kanyang katabi. Ano po lagi ang sinasabi sa inyo niyan? Parang sinasabi, sister, manlibre ka naman. 20 lang naman, sister eh. Yung po ba? Di ba may time po na minsan dahil tayo po ay nakakilala sa Lord? Di ba, kayo po mga nanay po namin, kapatid sa Panginoon, di ba pag kayo po nagkukwentuhan, di ba minsan napapagkwentuhan niyo po ang salita ng ating Diyos? So ano po ibig sabihin po nyo? Nananahan na po ang Espiritu ng Diyos sa atin. Every time na sinishare mo sa iyong kapatid, o sa iyong kaibigan, sa iyong anak, sa iyong magulang, ang salita ng Diyos, di mo ba alam, kapatid, nag-glorify natin ang Diyos lang. Amen? Yung simpleng ipakilala mo lang, alam mo ba, kapatid, pag tayo pala ay nagtiwala sa Diyos, alam mo ba kung paano binigay ng Diyos ang kanyang buhay? Yung sabi nga, di ba, kaisa-isang anak na ibinigay niya para sa atin, para tayo ay maligtas. Habang yung sinasabi mo, yun na naman ang puso mo, nag-glorify mo ang Diyos. Hindi lang ang Diyos. Maraming anghel, libo-libong anghel ang nagbibiwag every time na bibitaw ang bibig mo ng salita ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit yun yung laman ng puso mo? Dapat mag-glorify natin ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Tatanungin ko po ulit, sino po yung laging kasama mo? Si asawa. Yes, lagi natin kasama yung asawa natin. Amen? Sino po ulit lagi yung kasama natin? Cellphone. Correct po, sister. Totoo po yun. Dati ang Diyos ang kasama natin. Pero simula nang may gadget, paggising pa lang sa umaga, hindi na makuwang harapin ang Diyos at kausapin. Hindi na nga po makuwang magbasa ng Biblia. Paggising sa umaga, cellphone na kaagad ang hawak. Si cellphone na ang laging kasama. Laging kasama si cellphone. Kaya tuloy, dahil sa social media na ating napapanood, sa mga TikTok na napapanood natin, sa mga reels na napapanood natin, yun ang nagiging laman ng ating puso. So dapat morning pa lang pagising mo sa umaga, dahil yung hininga na ibinigay ng Diyos sa iyo, dahil ikaw yung templo ng Diyos, dahil ikaw yung napakagandang likha ng Diyos, dapat ang nilalaman ng ating puso, ang laging kasama natin ang salita ng ating Diyos. Dapat lagi po natin itong kasama. Huwag na huwag po natin ihiwalay sa ating buhay ang salita ng ating Diyos. Bakit? Kasi every time na lumalabas sa bibig mo ang salita ng Diyos, nag-glorify mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Sabi nga po, living correctly means living sacrifice. Living correctly means living sacrifice. Pag kinokorek ka, ibig sabihin yun, matuto kang magsakripisyo. Matuto kang magtiis. Bakit? Kasi si Christ nagtiis po siya para tayo po ay itama. Inalay niya yung kanyang buhay. Inalay niya yung kanyang buhay at nagpapako sa krus para tayo po ay maitumit. So, ibig sabihin po niyan, bilang tayo templo po ng ating Panginoong Hesus, huwag puro basura ang ipinapasok po natin. Dapat hindi puro dumi. Dapat salita ng Diyos ang nilalagay po natin sa ating puso.
magkaroon po tayo ng sakripisyo sa pagbabasa ng Biblia. Kasi pag nagkaroon ka ng sakripisyo sa pagbabasa ng Biblia, kahit inaantok ka, gawin mo pa rin magbasa ka. May papasok at may papasok pa rin sa puso. Amen. Bakit? Kasi si Jesus, tiniis niya ang magpapako sa krus at mamatay para ikaw ay magkaroon ng buhay at kaligtasan. Amen. Bakit ka nabigyan ng kaligtasan? Ikaw yung templo ng Diyos. Bakit ka binigyan ng kaligtasan ng Diyos? Bakit sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin? Bakit po? Kasi ikaw yung pinakamagandang nilikha ng Diyos at ikaw yung mismong templo ng Diyos na dapat ang naninirahan sa puso mo, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon Jesus. Sa hapon po ito, tayo po yung templo ng Diyos na dapat matutunan po natin i-glorify ang Diyos, matutunan mong i-honor ang Diyos, matutunan mong i-respect yung iyong katawan na nilikha ng Diyos sa'yo ng napakaganda. Lahat napakaganda ng nilikha ng Diyos sa atin. Ako alam niyo po, yung number 1 na sinasabi kong napakagandang nilikha ng Diyos sa atin, ang puso. Para po sa akin. Kasi yung likha ng Diyos sa puso po natin is kakaiba. Kasi pag hindi ito hindi tumitibok, wala tayong buhay. Tama po ba? Amen. Kasi ito yung tumitibok, ito yung nagbibigay ng hilinga sa atin. So, ibig sabihin, pag ito nilikha ng Diyos, ang puso ang namatay, ang puso ang punong-puno ng basura, at ang puso ang hindi tumibok sa salita ng Diyos, hindi tayo matatawag na templo ng Diyos. Amen. Tama po? Amen. So, para sa akin po, hindi ko man po alam kung ano yung pinakamagandang nilikha ng Diyos inyo. Para sa akin po, ang puso ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Bakit? Natutunan natin magmahal. Amen? Amen. Natutunan mong magmahal sa bawat tugtog ng iyong puso. Pag-ibig ang inalay ng Diyos sa atin. Para sa akin, puso ang pinakamaganda. At higit sa lahat, dahil meron kang puso na tumitibok, naninirahan ang Espiritu ng ating Panginoong Jesus. So, sa oras na ito, inaayayahan ko po kayong tumayo. Sabi po sa ating pinag-aralan kanina, bilang function ng ating katawan, bilang tayo ay templo ng Diyos, sabi, i-honor mo ang Diyos. Ang sabi po doon, i-glorify mo ang Diyos. Paano natin mag-glorify ang Panginoon? Magpuri ka, kapatid. Magpuri ka sa ating Panginoong Jesus. Hayaan mo ang puso mo ay tumibok sa pagpupuri sa Panginoon. Ikaw ang templo ng Diyos na dapat marunong mag-worship sa ating Panginoong Jesus. Worship to God. Hallelujah, my God, Jesus. Kami ang templo ng Lord. Ikaw ang napakaganda na nilikha ng Diyos. Naninirahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. So dapat masunod ang kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Worship to God. Glorify to God. I-glorify natin ang ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Hallelujah. Gamitin mo ang iyong bibig sa pagpupuri sa Panginoon. Sa oras na ito, inuutusan tayo ng ating Panginoon sa Kristo bilang ikaw ang templo ng Diyos at tayo bilang nasa puso natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang ating bibig, sambitin natin ang lahat ng papuri sa Panginoon, sambitin mo ang lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord God Jesus! Hallelujah!
humpay na pasasalamat. Walang humpay na pagpupuri sa iyo. Salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, Jesus. Kami ang temple mo na magpapasalamat. Thank you, Lord God. Salamat, salamat. Salamat, Panginoong Jesus, sa salita na patuloy na itinatanim mo sa aming puso. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Bilang templo mo, Panginoon, matututunan namin, Lord, na i-glorify ka. Bilang templo mo, matututunan namin na i-honor ka. Higit sa lahat, Lord, bilang nilikha mo kami ng napakaganda, matututunan namin i-respect ang aming katawan. Higit sa lahat, Lord, ikaw ang maninirahan sa aming puso. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus. Kundi dahil sa iyo, Lord, wala kaming buhay. Salamat sa iyo, Lord, kundi dahil sa iyo, Lord, wala kaming anumang bagay na meron kami ngayon sa aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Hindi namin ito may pagmamalaki sa harapan mo, Lord. Bagkus, Lord, ikaw ang nagbigay lahat nito. Ikaw ang nagdala sa amin nito, Lord. Lahat ibinigay mo sa amin na libre, Lord. Lord, bilang pasasalamat, wala kaming ibang gagawin kundi itaas ka, kundi pasalamatan ka, kundi i-glorify ka. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus, sa hapong ito, Lord. Hayaan mo, God, matutunan namin, Lord, ang salita mo, Lord, ang lalabas sa aming mga labi. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus, maging sa aming paghihiwalay-hiwalay, Lord. Sa bawat pag-uwi po namin, sa bawat tahanan namin, Lord, balutin mo po kami ng inyong banal na dugo at ingatan mo kami, Panginoong Jesucristo. Lord, maging ang aming mga sasakyan na amin, Lord, na ibabiyahe pa uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan, Lord. Balutin mo po kami yung banal dugo at Lord, ilayo mo kami, Lord, sa anumang mga sakuna, sa daanan, Panginoong Jesus. Higit sa lahat, Lord, yung aming mga makakasalubong, Lord, ikaw ang magkukontrol neto, Panginoong Jesus. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Jesus. Hayaan mo,